Okay. Punta po tayo rito dahil linggo nga ngayon. Yung mga gusto kong sumagot po sa mga para na-appreciate natin yung mga nagko-comment, di ba? Lalo na sa hindi live. Kasi may mga nagko-comment yung sa FB kasi bihira tayo mag-live. Yung mga nagko-comment po dyan na hindi. Mamaya po tayo magbabasa ng mga comment after po ng ating talakayan. Sabi po ng isa, gago, umalis ka na dyan, nakakasawa ka na. Alam niyo po, wag niyong parusahan yung sarili niyo. Kung nananawa po kayo kay Badong, wag niyo pong panoorin si Badong. Napakasimple lang naman, di ba? Biruin niyo pa, panoorin niyo ko, tapos sasabihin niyo, umalis ka na dyan, nakakasawa ka ng panoorin. Eh, ibig sabihin, pinapanood mo pa ako. Wag po na, hindi ko babanggitin yung mga pangalan. Pero ito po, mga totoo po to. Mga totoo po to. Okay, ito po isa. Madami kang alam. Sumugod ka kaya sa Malacanang at doon ka magngangak-ngak. Hindi po ako pwedeng magngangak-ngak sa Malacanang. Hindi po ako papapasukin. Kung pwede ako magngangak-ngak doon eh. Ayan, si Peter Cunanan, no? Sinabi niya pa, actually, tinype ko yan eh. Tinype ko yan, ay inano ko yan. Total, nariyan ka live. Buti na lang. Masasagot ko yung comment mo ng live. Sabi nitong tao na to, nakakapagtaka din na mukhang squatteran lang yung pinagbablog mo na lugar. Ngayon, maganda na. Ganda, no? Thank you very much. Thank you very much, ha. Yung sinasabi niya sigurong mukhang squatteran, yan yung 10 years, hindi na siguro 10 years lang. Mga 15 years ago, yung una ako nag-vlog na hindi ko na ituloy. Alam mo, yung pagkakaiba noon, hindi ko mapaayos yung bahay namin kasi nagpapaaral ako ng anak. Anong pagkakaiba ngayon, Peter Cunanan? Nakapagpag-graduate na ako ng 2 anak. Malaki bang diferensya yun? Malaki bang achievement yun? Siyempre, magastos magpaaral ng koleyo eh. Di ba? Pati ba naman yung, alam niyo po, dati na akong kumikita sa dati kong trabaho. Di ba? Pero ang malupit po dyan, dati po sa dati ko pong trabaho, dahil nagpapaaral pa ako, unahin ko yung pagpapaaral kaysa pagpapaganda ng bahay. Naintindihan mo na. Buti na naka-live ka ngayon, nakikinig. Ala, sana yun? Sayang naman. Teka lang po meron lang kunin lang po natin dito. Ayun. Saan daw galing mga pera ko? Kumita po ako. Nakapagpaaral po ako ng anak. Kung hindi mo naintindihan yung sinasabi ko, no? Logic lang yan. Sinagot ko yung tanong mo. Logic lang po yan. Magastos po magpaaral ng anak. Kung nakapag-graduate ka na ng anak, dahil sa sarili mong pagsisikap, siguro naman hindi masama na makapagpagawa ka naman ng aparador. Kumikita ako kaya ako nakapagpaaral ng anak. No? 3 anak ko nakapagpag-graduate na ako. Siguro naman, dahil napag-graduate ko na sila, yung kinikita ko naman, baka pwede naman ako magpagawa ng aparador. Tsaka lalagyan ng Hindi naman siguro masama yun. Nakapagpatapos na ako ng mga anak eh. Di ba? Baka naman pwede na ako magpagawa ng aparador. Nakita mo yung dingding ng bahay ko, talagang hindi ko mapagawa. Inuna ko kasi yung pagpapaaral sa anak. Ngayon nakapagpag-graduate na ako, patawarin nyo na ako kung magpagawa naman ako. Sabi ng misis ko, maganda raw to aparador na to. Pwede po ba magpagawa naman ako na aparador?
Di ba? Nakakatawa yung mga comment. Yan mo. Etong nagko-comment na to, comment niya na to, kinoment niya pa ngayon. Isa lang ang direksyon niya eh. Hindi siya makapaniwala na makakapagpagawa ko ng magandang aparador. Kawawa siguro mga kapitbahay nito, no? Lahat nakikita eh. Okay, ito pa po isang tanong. Ay Badong, ang pag-usapan mo muna natin, ang 15 trillion na iniwan ni PRRD, ha ha ha. Ganun talaga sila eh, no? Tatawa na lang. Sabi Hi Badong, yung pag-usapan naman natin, yung 15 trillion na inutang ni Tatay Digong, ha ha ha. Okay, sinerch naman natin ng konti, no? Totoo ba na si Tatay Digong po ay 15 trillion ang iniwan na utang? Hindi po. 13 point something. 13 trillion lang po. Sinobra. Baka mag-abono tayo niyan. 13 trillion lang po ang inutang ni iniwan. Mahigit. 13 trillion mahigit. Hindi ko na alam yung eksakto eh. Pero pwede naman nating makita yung eksakto. Sana ba yun? Wala na eksakto eh. Okay, basta 13 trillion mahigit lang. Ngayon po, ilan na po ang utang ni Marcos as of February 2025? Ang utang po ng Pilipinas ay 16.63 trillion na po. So yung 3 taon ni Marcos, nagkautang po siya ng nadagdag po sa utang ng Pilipinas ay 3.23 trillion. Okay. Magkano po ang nadagdag ni Tatay Digong sa utang ng Pilipinas? 7.5 trillion. Bakit malaki Badong? Kasi kay Tatay Digong, bakit wala naghanap ng utang? Bakit hindi natin pinaproblema yung utang? Una, naghanap yung pandemya. May pandemya po ba ngayon? Sa rate ng pangungutang ni BBM, malalagpasan niya yung dagdag na utang ni Tatay Digong. Yan po bang utang ni Tatay Digong nililihim natin? Hindi. Pero bakit hindi natin pinoproblema noon? Papaunlad ang Pilipinas noon nung panahon ni Tatay Digong. Nagkaroon ng pandemya, kailangan na maraming pera. Papaunlad ang panahon ni Tatay Digong, kaya maraming ginagawa. Maraming proyekto. Sangkatutak ang alam niyo po, yung mga pinagawa po ni Tatay Digong within 6 years, lahat po ng Pangulo, isama nyo na yung tatay ng Pangulo na to, lahat po ng Pangulo, tinalo po ni Tatay Digong sa dami ng infrastructure. Kung nangutang si Tatay Digong, bakit hindi naging usapin yan nung panahon niya? Kasi nakikita yung pinagdadalhan ng utang. Kitang-kita natin kung saan na pupunta yung utang. Ngayon po, aminado sila. Ano ang proyekto? Ano raw yung malalaking proyekto? Tinanong si Claire. Ay, inaasikaso na po natin yung right of way. Right of way pa rin 3 years. Pero yung 3 years na yan, nadagdagan yung utang natin ng 3.23 trillion nang wala tayong nakikitang malalaking proyekto. Wala pong malalaking proyekto, pero kasing laki ng inuutang nung panahon ni Tatay Digong. Malalagpasan niya po si Tatay Digong, maniwala kay sa akin, sa rate ng pangungutang natin. Ano pa po? Kay Tatay Digong, wala tayong malakihang binenta. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Tatay Digong, kung may katwiran po na tayo po ay mangutang o magbenta ng mga ari-arian, panahon po ni Tatay Digong, kasi panahon ni Tatay Digong, pandemya. Wala pong magagalit kung nagbebenta tayo. Ngayon po, bukod sa ang lakas ng mangutang ng ating pamahalaan at walang nakikitang malaking proyekto, nagbenta pa tayo ng record-breaking na ginto. Pinakamarami tayong binenta na ginto. Record-breaking. Ikalawa, mga ari-arian natin at yung
Nag-transfer pa tayo, nanguha pa tayo ng mga pera sa PhilHealth, PDIC, na hindi po ginawa ni Tatay Digong. Ang dami pong perang pinag-usapan, pero nangutang pa rin. Nakuha po ninyo. Kaya incomparable po itong gobyernong ito. Amen. Ito po, basahin ko lang po . Ito po talaga ang diskarte ngayon ng lahat ng mga BBM supporters. Kung mapapansin nyo po, pati po yung mga nagsasabi rito na wala kang sounds, kahit may sounds. Putol-putol, kahit maayos. Ito po ang katwiran ng mga BBM supporters ngayon. Hindi importante kung ano sasabihin ng mga DDS sa'yo. Ang mahalaga na bad trip mo sila. Wala na po no? Mula po sa pinuno hanggang sa mga followers. Wala, yan po, wala na po sa kanila yung yung may pagmalaki. May pagmalaki yung ginagawa ng pamahalaan. Wala na po sa kanila yun. Ang importante sa kanila, ayan no, hindi importante kung ano sasabihin ng mga DDS sa'yo. Ang mahalaga na bad trip mo sila. Yun lang po ang purpose. Kita niyo si Claire, si Auntie Claire. Sa tingin nyo ba nakakapagpalinaw si Auntie Claire? Sa tingin nyo ba meron siyang naliliwanagan na tao? Sa tingin nyo ba yung mga kumukontra kay Marcos, pag narinig si Auntie Claire, ay tama pala. Dapat pala natin, ayun po yung purpose di ba? Kaya ka po nagkakaroon ng parang spokesperson para ma-win over ni Claire. Ang purpose po ng mga spokesperson ng PCO para po ma-win over mo yung mga tao. Yung mga tao po na nagugulumihanan. No? Yung mga tao po na naguguluhan. Bakit hindi na-appreciate si Pangulong Marcos? Kaya po, na may PCO, para yung mga tao pong naguguluhan, yung mga tao pong naghimagsik, ma-win over mo sa gobyerno. Hindi po yun yung purpose nila. Mas angkop po na purpose ito ng PCO at ng lahat ng BBM vloggers. Hindi importante kung ano sasabihin ng mga DDS sa'yo. Ang mahalaga na bad trip mo sila. Si Auntie Claire po ganyan. Hindi mahalaga kung pag tinanong siya kung meron ba napapatupad ba yung 1 million, wala po siyang pakialam. Ang importante, maasar niya yung mga DDS. Ibang uri po itong Mamaya po tayo magbabasa ng comment Baka nahiwagaan yung mga taga-FB. Bakit comment sila ng comment hindi ko binabasa? Mamaya po. Mamaya po yung yung magbabasa tayo ng comment. Okay. Ay, isa na lang po. Ito po, kinakantsawan po tayo ng isang foreigner. No? Sabi po, sa Pilipinas lang daw po nakikita na yung mga luggage po ng tao ay naka-plastic. Ito po ay foreigner, no? Hindi po to Pilipino. Pinapaliwanag niya po bakit po sa NAIA yung mga bagahe po ng tao pinaplastikan. So pinapaliwanag niya po sa mga foreign viewers niya na kaya pinaplastikan kasi may nalalaglag na bala, tinataniman. Okay. So at ang pinakamasakit po sa lahat ay meron pong advisory. Hindi po to advisory lang sa sulat kung hindi nakapaskil po ito. Ayan no. I saw this advisory at the gate while checking on my flight details. It is very sad to know that this kind of travel advisory is circulating and popping out publicly in airports across the United States. So sa mga airport po sa United States, meron po silang travel advisory. At nakakahiya po, basahin ko po sa inyo yung travel advisory. Passengers, United States of America, Department of Homeland Security, Washington, D.C. Ito po nakalagay.
Sa Amerika po to, hindi po to sa China. Baka kala nyo po China lang yung may advisory. Ito po ang sabi ng Amerika. United States of America Department of Homeland Security na makikita po ito sa mga airport sa USA. Passengers are advised that the Secretary of Homeland Security has determined that Ninoy Aquino International Airport, Manila, Republic of the Philippines does not maintain and carry out effective aviation security measures. Ayan po. So wala raw pong maayos na security sa Ninoy Aquino International Airport. Alam niyo kung mababasa mo yun, ano ba naman to? Ano ba mga Pilipino to? Hindi. Mula po tayo galing po tayo kay Pinoy, top 10 worst airport ang NAIA. Dumating po si Pangulong Duterte, naging most improved, top 10 most improved airport ang NAIA. Pagdating po kay kay BBM, yan na naman. Worst airport na naman. Pre-privatize pa yan, ha? Ibig sabihin yan, talagang nabenta pa yung operation yan. Grabe po talaga. Privatize pa yan. Kaya ako sabi sa inyo, huwag kayong magtiwala sa privatize eh. Wala pa po akong karanasan na dito sa Pilipinas tumino yung mga na-privatize na mga kumpanya ng pag-aari dati ng Pilipinas. Mula po sa Meralco, PLDT, mga Nawasa, etc.